Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong punuin natin ang ating isipan ng mga bagay na mabuti at nararapat papurihan. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, 3 at 4 na kabanata. Ang tunay na pagkamakatwiran. Bilang pagtatapos, mga kapatid, magsaya kayo sa inyong pakikiisa sa Panginoon. Walang problema sa akin na ulitin ang isinulat ko noon at mas magiging ligtas kayo kung gagawin ko ito. Mag-ingat sa mga gumagawa ng masasamang bagay, iyong mga aso, iyong mga lalaking nagpupumilit na putulin ang katawan. Tayo, hindi sila, ang tumanggap ng tunay na pagtutuli, sapagkat sinasamba natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at nagagalak sa ating buhay na kaisa ni Kristo Jesus. Hindi kami naglalagay ng anumang tiwala sa mga panlabas na seremonya. Kaya ko siyempre na magtiwala sa mga ganoong bagay. Kung may nag-iisip na mapagkakatiwalaan niya ang mga panlabas na seremonya, mas may dahilan ako para maramdaman iyon. Ako ay tinuli noong ako ay 1 linggong gulang. Ako ay isang Israelita sa kapanganakan, mula sa tribo ni Benjamin, isang Hebreyong dalisay ang dugo. Kung tungkol sa pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo, ako ay isang Pariseo, at ako ay labis na masigasig na aking inusig ang simbahan. Hanggat ang isang tao ay maaaring maging matuwid sa pagmamagitan ng pagsunod sa mga utos ng kautusan, ako ay walang pagkakamali. Ngunit, ang lahat ng mga bagay na maaari kong ituring na tubo ay itinuturing ko na ngayon bilang kawalan para kay Kristo. Hindi lamang ang mga bagay na iyon, itinuring ko ang lahat bilang ganap na kawalan, alang-alang sa kung ano ang higit na mahalaga, ang kaalaman kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Para sa Kanya ay itinapon ko ang lahat. Itinuturing ko itong lahat bilang basura lamang, upang makamit ko si Kristo at lubusang nakiisa sa Kanya. Wala na akong sariling pagkamakatwiran, ang uri na natatamo sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Nasa akin na ngayon ang pagkamakatwirang ibinibigay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang pagkamakatwirang nagmumula sa Diyos na nakabatay sa pananampalataya. Ang gusto ko lang ay makilala si Kristo at maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga pagdurusa at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan, sa pag-asa na ako mismo ay bubuhayin mula sa kamatayan tungo sa buhay. Tumatakbo patungo sa layunin. Hindi ko inaangkin na ako ay nagtagumpay na, naging perpekto na. Patuloy akong nagsusumikap na mapanalunan ng premyo, kung saan napanalunan na ako ni Kristo sa Kanyang sarili. Siyempre, mga kapatid ko, hindi ko talaga naisip na nanalo na ako
Ang isang bagay na ginagawa ko gayunpaman ay kalimutan kung ano ang nasa likod ko at gawin ang aking makakaya upang maabot ang nasa unahan. Kaya tumakbo ako diretso patungo sa layunin upang mapanalunan ng premyo na tinawag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa buhay sa itaas. Lahat tayo na may gulang sa espiritual ay dapat magkaroon ng parehong saloobin. Ngunit kung ang iba sa inyo ay may kakaibang pag-uugali, ipapaliwanag ito sa inyo ng Diyos. Gayunpaman, maaari tayong magpatuloy ayon sa parehong mga patakaran na sinusunod natin hanggang ngayon. Patuloy na tularan ako mga kapatid, bigyang pansin ang mga sumusunod sa tamang halimbawa na itinakda namin para sa inyo. Nasabi ko na ito sa inyo ng maraming beses at ngayon, inuulit ko ito ng may luha. Marami ang namumuhay na ginawang kaaway ng kamatayan ni Kristo sa krus ang buhay nila. Mapupunta sila sa impyerno dahil ang kanilang Diyos ay ang kanilang mga pagnanasa sa katawan. Ipinagmamalaki nila ang dapat nilang ikahiya at iniisip lamang nila ang mga bagay na kabilang sa mundong ito. Tayo gayunpaman ay mga mamamayan ng langit at sabik nating hinihintay ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo na bumaba mula sa langit. Babaguhin niya ang ating mahihinang mortal na katawan at gagawin silang katulad ng kanyang sariling maluwalhating katawan gamit ang kapangyarihang iyon kung saan niya kayang dalhin ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang pamamahala. Mga tagubilin. Kaya nga mga kapatid ko, gaano kayo kamahal sa akin at gaano ako nangungulila sa inyo. Gaano ninyo ako pinasaya at gaano ko ipinagmamalaki kayo. Ganito mahal na mga kapatid kung paano kayo dapat manindigan sa inyong buhay sa Panginoon. Euodia at Syntyche, pakisuyo. Nakikiusap ako sa inyo. Sikaping magkasundo bilang magkapatid sa Panginoon. At ikaw din aking tapat na kasama. Nais kong tulungan mo ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nagsumikap na kasama ko sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kasama si Clemente at ang lahat ng iba kong mga kamanggagawa na ang mga pangalan ay nasa aklat ng mga buhay ng Diyos. Naway lagi kayong maging masaya sa inyong pakikiisa sa Panginoon. Muli kong sinasabi, magalak, magpakita ng banayad na saloobin sa lahat. Malapit na ang Panginoon. Huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay, ngunit sa lahat ng inyong mga panalangin ay hilingin sa Diyos kung ano ang kailangan ninyo. Palaging humiling sa Kanya na may pusong nagpapasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na malayo sa pangunawa ng tao ay pananatiliing ligtas ang inyong mga puso at isipan sa pagkakaisa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos mga kapatid, punuin ninyo ang inyong isipan ng mga bagay na mabuti at nararapat papurihan. Mga bagay na totoo, dakila, tama, dalisay, kaibig-ibig at marangal. Isagawa ninyo ang inyong natutunan at natanggap mula sa akin, mula sa aking mga salita
at mula sa aking mga gawa. At ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan ay isa sa inyo. Salamat sa regalo. Sa aking buhay sa pakikipag-isa sa Panginoon ay isang malaking kagalakan para sa akin na pagkatapos ng mahabang panahon ay muli kayong nagkaroon ng pagkakataong ipakita sa akin na kayo ay nagmamalasakit. Hindi ko ibig sabihin na tumigil kayo sa pagmamalasakit sa akin. Wala lang kayong pagkakataon na ipakita ito. At hindi ko sinasabi ito dahil pakiramdam ko ay napabayaan ako, dahil natutunan ko ng magkontento sa kung ano ang mayroon ako. Alam ko kung paano ang mga ilangan at kung paano ang magkaroon ng higit sa sapat. Natutunan ko ang sikretong ito upang kahit saan, anumang oras, kontento na ako, busog man o gutom, sobra man o kulang. Mayroon akong lakas na harapin ang lahat ng kondisyon sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinibigay sa akin ni Kristo. Ngunit napakabuti ninyo na tulungan ako sa aking mga problema. Alam na alam ninyong mga taga-Pilipos na nang ako ay umalis sa Macedonia sa mga unang araw ng pangangaral ng mabuting balita, kayo lamang ang simbahan na tumulong sa akin. Kayo ang nakibahagi sa aking mga tubo at lugi. Higit sa isang beses nang kailangan ko ng tulong sa Tesalonica, ipinadala ninyo ito sa akin. Hindi sa gusto ko lang tumanggap ng mga regalo. Sa halip, gusto kong makitang dinagdag ang tubo sa inyong sulit. Narito kung gayon ang aking resibo para sa lahat ng ibinigay ninyo sa akin, at ito ay higit pa sa sapat. Nasa akin na ang lahat ng kailangan ko. Ngayong dinala sa akin ni Epaphroditus ang lahat ng inyong mga regalo. Para silang isang mabangong handog sa Diyos, isang hain, nakatanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At sa lahat ng Kanyang masaganang kayamanan, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Sa ating Diyos at Ama, ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Pangwakas na pagbati. Pagbati sa bawat isa sa mga tao ng Diyos na kay Kristo Jesus. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko rito. Ang lahat ng mga tao ng Diyos dito ay nagpapadala ng mga pagbati, lalo na ang mga kabilang sa palasyo ng emperador. Sumainyo nawa ang biyaya ng Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.